Kung may isang bagay na natutunan ni Mira Sandejas Alcaraz sa buhay, iyon ay ang hindi lahat ng pagod ay nakikita sa mukha. Minsan, nasa pagitan ito ng madaliring nanginginig habang nagbibilang ng bariyang kulang sa kaha. Tahimik ang kusina ni Mira sa oras na dapat sana'y pinakamalakas ang tanghalian. Sa labas, dumaraan ang mga estudyante at empleyado, pero karamihan ay tuling lang sa direksyon ng bagong resto sa kanto, Brass and Basil, na para bang doon lang umiikot ang gutom ng buong Lumina District. Sa loob ng maliit na kainan, ang electric fan ay humahabol sa init, ang lumang exhaust fan ay humihingal na parang may hika, at ang amoy ng sinangag na bawang ay pilit na kumakapit sa hangin para magmukhang bukas pa ang lugar kahit halatang paubos na. "Dalawa na lang," bulong ni Mira habang nakatitig sa 2 pirasong tusino sa warming tray. "Dalawa na lang, Tomas." Sa kusina, nakayuko si Tomas. May hawak na tornilyo at lumang distornilyador. Pinipilit niyang ayusin ng exhaust fan na ilang linggo nang sumasablay. Minsan biglang humihinto, minsan biglang sisigaw na parang masamang espiritu. "Kung gumana to, kahit paano, hindi tayo kukulubin dito," sabi ni Tomas na may halong biro pero halata sa boses ang pagod na matagal nang hindi nakakatawa. Hindi sawagot si Mira agad. Nakaupo siya sa maliit na upuan sa tabi ng kaha, hawak ang ledger at may bukas na lumang calculator na may pudpud na mga number. Sa ibabaw ng mesa, may papel na pinagpatong-patong, resibo ng supplier, notice ng Meralco at isang envelope na kulay dilaw. Hindi pa binubuksan pero alam niyang mabigat ang laman kahit papel lang. "Bukas sa deadline," mahinang sabi ni Mira. Napatingin si Tomas mula sa kusina. "Renta?" Tumanggo si Mira. "Aling nena?" Hindi na kailangang ipaliwanag pa. Pareho nilang alam kung gaano kasakit ang salitang bukas kapag pera ang pinag-uusapan. Nung una nilang buksan ang kusina ni Mira, 2 taon na ang nakaraan, parang maliit na himala ang nangyari. Si Tomas, dating line cook sa cruise ship, umuwi dahil nagkasakit ang tatay niya noon at hindi na nakabalik sa kontrata. Si Mira naman, dating kahera sa supermarket na tanggal na magbawas ng empleyado. Kung tutuusin, pwede sana silang sumuko, magtrabaho ulit sa ibang lugar, maghanap ng amo, magtiis. Pero pinili nilang mangarap. Ang pangarap na iyon, ngayon ay nakahiga sa pagitan ng mga mesa nilang kulang sa customer. "Hindi ko alam kung anong mali natin," sabi ni Mira halos pabulong, parang ayaw marinig ng mga pader. "Luto natin okay, malinis tayo, mabait tayo, pero bakit parang tayo lagi ang talo?" Hindi agad sumagot si Tomas. Tinapik niya ang fan, pinakinggan, tapos muling umikot ng tornilyo. Parang gusto niyang ibuhos ang sagot sa pag-aayos ng isang bagay na kaya niyang kontrolin. "Hindi tayo mali," sagot niya sa wakas. "Minsan, may mga taong mas malakas lang ang pambangga." At tulad ng banggit ni Tomas, may pambangga nga. Sa may kanto, ang Brass and Basil ay parang ilaw sa gitna ng madilim na kalye. May neon sign, may mga nakapark na kotse, may 2 staff na nakauniforme at may hawak pang ring light minsan dahil may vloggers na kumakain. Pag-aari iyon ni Darius Quintanar, isang negosyanteng kilala sa lugar, hindi dahil mabait, kundi dahil marunong siyang magpaingay. Narinig na ni Mira ang mga kwento kay Darius. Dati raw itong middle manager sa isang malaking kumpanya. Umalis, nagkapera, at ngayon ang hilig ay magtayo ng negosyo na parang laruan. Ang mas masakit, sa tuwing may bagong bukas si Darius, may negosyong maliit ang biglang humihina. Parang sumpa. Pumasok si Chacha Villamor, ang part-time waitress nila. Hingal at pawis, hawak ang maliit na tray. Late na naman dahil naglalakad siya mula sa dulo ng barangay para makatipid. "Ate Mira, pasensya na. Yung kapatid ko kasi." Walang pasensya-pasensya, pero hindi galit ang tono. Pagod lang. "Kumain ka na ba?" Umiling si Cha at ngumiti na parang biro. "Busog pa po ako sa hangin." Napailing si Tomas mula sa kusina. "Cha, wag mong gawing tula yung butom mo. Halika, may tira pang sinangag." Si Chacha ay saglit na nagningning ang mga mata. "Ay, salamat po Kuya Tomas. Kahit konti lang po okay na." Minsan ganun ang mga tao. Hindi humihingi ng marami kasi natuto na silang mabuhay sa kaunti.
Habang kumakain si Chacha sa tabi ng kusina, pumasok naman si Joppy Ramirez, ang delivery rider na kilala sa buong street. May suot siyang helmet sa isang kamay at paper bag sa kabila, parang laging may bitbit na mundo. "Uy, Mira! Tomas!" Masiglang bati niya. "Ayos ba? Napadaan ako. Baka gusto niyong pasabay sa order ko sa kanto. May promo daw sa Brass and Basil." Biglang natahimik si Joppy nang makita niya ang mukha ni Mira. Napakamot siya. "Ay, wrong timing." "Okay lang," sabi ni Mira, pilit na ngumiti. "Anong balita sa labas?" Lumapit si Joppy sa kaha, ibinaba ang paper bag at nagbaba ng boses na parang may dalang sikreto. "Alam niyo ba, si Selma Yu, yung PR ni Darius, nag-iikot, may pinapakita sa mga tao. Sabi nila, huwag daw dito kumain kasi." Hindi na niya tinuloy, pero alam na ni Mira. "Madurumi," sabi ni Mira na walang emosyon. Parang sinubo ang salitang iyon at linunok ng walang tubig. Tumanggo si Joppy, umiwas ng tingin. May nag-post daw sa group chat. May picture pa. Ewan ko kung totoo. Pero alam mo naman, pag kumalat, hirap bawiin. Si Tomas na narinig ang usapan, lumabas ng kusina hawak ng basahan sa balikat. "Picture ng ano?" "Ewan," sagot ni Joppy. "Basta may caption na, 'Ingat sa karinderya sa Lumina, may ipis daw." Napatigil si Mira. Ang kusina ni Mira ay hindi perpekto. May lumang tiles, may panahon na tumatagas ang lababo. Pero ipis? Pinaglalaban niya ang kalinisan, kahit minsan siya na mismo ang nag-mop sa madaling araw. "Ang sama," bulong ni Chacha mula sa gilid. Halatang nasasaktan para sa kanila. At doon pumasok si Aling Nena Paredes, ang landlady na parang eksaktong alam kung kailan sasabay ang mundo sa pagbigat. May suot siyang floral blouse at may payong na nakatiklop sa ilalim ng braso, hawak ang sobre na kulay dilaw. Parehong kulay ng sobre sa mesa ni Mira, pero ang kay Aling Nena ay mas tuyot at mas talinam. "Mira!" tawag niya, diretso sa kaha. "Andyan ba si Tomas?" "Here po," sagot ni Tomas, biglang tumigas ang katawan. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Aling Nena. Inilapag niya ang sobre sa ibabaw ng kaha. "Ito na yung final notice ha. Wala na akong magagawa. Pinagbigyan ko na kayo last month." "Aling Nena," mabilis na sabi ni Mira, tumayo agad. "Magbabayad po kami. Konting pakiusap lang. Bigyan niyo po kami kahit 1 linggo." "1 linggo?" Umismid si Aling Nena. "Apo, hindi ako bangko. Ako rin may binabayaran. Yung anak ko may gamot. Yung asawa ko wala ng trabaho." Minsan, ganun ang realidad. Walang kontrabidang tunay, lahat may sariling sugat. Pero, nanginginig ang boses ni Mira. "Hinsasara po namin to. Wala na po kaming babalikan." Tumingin si Aling Nena sa paligid. Sa mga upuang bakante, sa menu board na nakasulat pa rin ang bestseller Tapsilog, sa mga kortinang kupas na minsang pinili ni Mira nang may pag-asa. Saglit siyang lumambot. "Mira, anak, hindi ko kayo gustong pahirapan, pero hindi rin pwedeng habang buhay palugit. Baka panahon na rin. Panahon na sumuko," singit ni Tomas, hindi na nakatiis. Tumitig si Aling Nena kay Tomas. Panahon na mag-isip ng ibang paraan. Umayos ang tindig ni Tomas, pero halatang pinipilit niya ang emosyon. "Alam niyo ba kung paano kami nagsimula dito? Sa ipon na parang patak ng ulan. Sa tagtitipid na minsan, asin at kanin lang. Tapos sasabihin niyo, panahon na?" Hindi ko sinabing madali. Ang sinasabi ko, hindi kayo pwedeng lamunin ng pangarap. Tahimik ang lahat. Si Joppy na paatras, parang ayaw makialang. Si Chacha yumuko, hawak ang kutsara. Pag-alis ni Aling Nena, naiwan ang sobre sa kaha na parang kutsilyong hindi pa tumutusok, pero alam mong darating ang oras. Umupo ulit si Mira. Biglang nanhina ang tuhod. Sa gilid ng mata niya, may luha na gusto nang tumulo, pero pinipigil niya. "Tom," mahina niyang tawag. Lumapit si Tomas at inilapag ang kamay sa balikat niya. "Anong gagawin natin?" Hindi sumagot si Mira agad. Tumingin siya sa paligid.
Sa mga dingding na pininturahan nila noon. Sa mga mesa na sila mismo ang nagkabit ng goma sa paa para hindi kumalampag. Sa maliit na frame ng picture nilang mag-asawa nung opening day. Nakangiti, malinis, buo ang loob. Hindi ko alam, sabi ni Mira sa wakas. Pero ayoko pang tapusin. Huminga si Tomas ng malalim. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan dito. Napatingin si Mira sa kanya. Hindi ko kailangan ng pangako, Tom. Kailangan ko ng paraan. Sa labas, dumaan ang isang grupo ng tao papunta sa Brass and Basil. Nagtatawanan, may hawak pang phone na naka-live. Parang sinasadyang ipaalala sa kanila na may ibang mundo na umiikot kahit sila ay nakastuck. Si Tomas tumayo. Nagbalik sa kusina at pinatay muna ang stove. Mira, bukas, magbubukas pa rin tayo. Sabi niya, matigas ang boses na parang utos sa sarili. Kahit 2 customer, kahit isa, magbubukas tayo. Tumanggo si Mira at kahit nanginginig ang labi, pinilit niyang ngumiti. Sige. Sa isang sulok ng kisame, umuugong ang exhaust fan na hindi pa rin umaayos. Sa loob ng kaha, may barya na kumakalansing kapag ginalaw. At sa puso ng 2 taong halos matalo na, may isang maliit na apoy na ayaw pang mamatay. Hindi dahil hindi sila takot, kundi dahil wala na silang ibang pwedeng kapitan, kundi ang pag-asa na minsang sinisindihan ng simpleng desisyon. Bukas, lalaban pa rin. Bukas, lalaban pa rin. Iyon ang huling linya na parang naiwan sa hangin kagabi. Hindi lang bilang pangako, kundi bilang tali na pinilipit nila para hindi tuluyang mahulog sa bangin. Kaya paggising ni Mira kinaumagahan, kahit masakit ang likod at mabigat ang ulo, bumangon pa rin siya na parang may hinahabol na oras. Sa maliit nilang inuupahang kwarto sa taas ng resto, naririnig niya ang mahinang pag-ugong ng lumang electric fan at ang malayong busina ng mga sasakyan sa kalsada. Sa tabi niya, si Tomas ay gising na rin. Nakaupo sa gilid ng kama, nakasuot na kupas na sando. Hawak ang maliit na notebook ng costing na ilang beses nang pinagsulatan at binura. Magbubukas tayo, sabi niya. Parang sinasabi rin niya sa sarili. Tumanggo si Mira, pero ang tingin niya ay nakadikit sa orasan. Kailangan ko pang bumaba, baka may delivery si Mang Rodel. Mang Rodel, ulit ni Tomas, may pait. Si Mang Rodel Villaseñor ang gulay supplier nila. Matanda, may maliit na truck at mas matanda pang prinsipyong utang na loob. Pero nitong mga huling linggo, madalas na rin siyang napapailing kapag sinasabi ni Mira na next week na lang po ang bayad. Pagbaba ni Mira sa resto, sinalubong siya ng amoy ng kahapon, mantika na may halong bawang, basang-basahan, at pagod. Pinindip niya ang switch ng ilaw. Kumislap ang fluorescent, parang nagdadalawang isip kung sisindi. Nang tuluyang bumukas, dun niya nakita ang mga bakanting mesa. Mas malinaw sa umaga, mas masakit. Sa kusina, sinimulan niyang hugasan ng mga kaldero. Kahit hindi pa dumarating si Chacha. Sa bawat kuskus ng sponge, parang nililinis niya hindi lang ang kawali, kundi pati ang hiya na unti-unting dumidikit sa kanila sa mata ng kapitbahay. Bumaba si Tomas ilang minuto matapos siya. May hawak siyang maliit na toolbox. Susubukan ko ulit yung ex-host. Tom, tawag ni Mira. Mahina pero may bigat. Hindi natin kayang ayusin. Kahit electric fan na lang muna. Hindi, kailangan to. Tinapik ni Tomas ang metal na gilid ng fan sa dingding. Para hindi na nila masabing maamoy usok at mantika dito. Para wala silang iba to. Hindi na sumagot si Mira. Alam niyang hindi lang fan ang inaayos ni Tomas. Inaayos niya ang dignidad nilang mag-asawa kahit tornilyo lang ang hawak. Bandang 10:00, dumating si Chacha. Mas maaga kaysa dati. May dala siyang maliit na supot ng pandesal. Ate Mira, Kuya Tomas. Masigla siyang bati. Kahit halatang puyat,
Nagpapalansya ko po. Kahit pandesal lang muna. Napatitig si Mira sa supot. Tsa, saan mo nakuha yan? May pera ka pa ba? Umiling siya agad, parang nagtatanggol. Hindi po panis, promise. Ngumiti si Mira kahit saglit lang. Salamat, kain tayo mamaya. Tumanggo si Chacha at dumiretso sa pagwawalis. Habang naglilinis, sumilip siya sa bintana at nakita ang kabila. Ang Brass and Basil na abala na naman. May bagong streamer sa pintuan, may standee ng Grand Lunch promo, at may isang batang staff na nag-aayos ng ring light. Grabe, bulong ni Chacha. Parang fiesta araw-araw. Narinig ni Tomas. Fiesta na may budget, sagot niya. Sabay balik sa pag-ayos ng fan. Sa atin, fiesta na may utang. Natawa si Chacha pero naputol lang tawa nang may pumasok na lalaki sa pintuan ng kusina ni Mira. Hindi ito tulad ng mga usual na customers nila. Hindi siya tricycle driver na amoy kalsada pero malinis. Hindi rin estudyante na may ID lace. Ang pumasok ay lalaki na tila galing sa ulan kahit maaraw. Marumi ang damit, kupas ang pantalon at may backpack na parang maraming taon ng kasama. Basa ang laylayan ng sapatos, may putik sa gilid, ang buhok ay gusot, ang mukha ay may bakas ng ilang araw na hindi nag-ahid. At ang mga mata niya, iyon ang unang tumama kay Mira. Hindi mata ng lasing, hindi mata ng magnanakaw, mata ng taong pagod at sanay ng hindi pinapansin. Huminto si Chacha sa pagwawalis, napahawak sa hawakan ng walis na parang sandata. Sir, may kailangan po ba kayo? Hindi agad sumagot ang lalaki. Tumingin siya sa loob, sa mesa, sa menu board. Parang gusto niyang umatras pero pinigilan ng sikmura. Umubo siya ng mahina. Kahit tubig lang, sabi niya, halos hindi marinig. Lumapit si Mira, hindi mabilis, hindi rin mabagal. Okay lang po, sabi niya. Umupo po kayo. Bibigyan namin kayo ng tubig. Napatingin si Chacha kay Mira, may babala sa mata. Ate Mira. Cha. Mahinang sagot ni Mira, tapos tumingin sa lalaki. Ano pong pangalan niyo? Nag-alinlangan ng lalaki. Lino, sagot niya. Lino Valderrama. Lino, ulit ni Mira. Parang pinapatunayang tao ang kaharap niya, hindi problema. Maupo po kayo. Umupo si Lino sa mesa malapit sa pintuan, parang handa siyang tumakbo kung may sumigaw. Si Tomas, mula sa kusina, lumabas at napatingin din. Hindi siya nagsalita agad. Pinagmasdan niya ang kilos ng lalaki, ang panginginig ng kamay, ang paraan ng paghahawak sa backpack na parang iyon ang huling pag-aari sa mundo. Naglagay si Mira ng basong tubig sa harap ni Lino. Ito po. Salamat, sabi ni Lino at uminom ng dahan-dahan, parang takot na maubos. Tahimik ang ilang segundo, si Chacha nagpatuloy sa pagwawalis pero laging sumisilip. Si Tomas nagbalik sa kusina pero hindi niya naituloy ang fan. Nakikinig siya. May pagkain po ba kayo? Tanong ni Lino, nangingimi. Kahit konti. Bago pa makasagot si Chacha, narinig nila ang yabag sa labas. Pumasok si Bobby Lantaka, ang inspector kuno na laging may suot na ID na luma at laging may dalang clipboard na parang may kapangyarihan. Oy, bukas pa pala kayo, sabi ni Bobby, nakangisi. Akala ko sarado na to. Napatigil si Mira. Good morning po, Sir Bobby. Good morning, ulit ni Bobby, pero ang mata niya ay dumiretso kay Lino. Nanliliit ang ngiti niya. Ano to? May palaboy na naman dito? Tumawi si Chacha agad. Sir, customer po siya. Customer? Tawa ni Bobby, mababa at manlalait. Mukha mang wala yang pambayad. Umiwas ng tingin si Lino, tila sanay na sa ganitong salita. Lumapit si Mira at pinigilan ng sarili na magtaas ng boses. Sir, humingi lang po siya ng tubig at kung kakain po siya, kami na po bahala. Bahala kayo? Umikot si Bobby, parang sinisilip ang kusina. Alam nyo,
May reklamo na naman akong natanggap. Sabi nila, madumi daw dito. Tapos ngayon, may ganyan pa kayong pinapaupo. Baka mamaya, sabi ng mga tao, tambayan ng kung sino-sino. Sir, singit ni Tomas, lumabas na sa kusina. Matigas ang panga. Wala po kaming ginagawang masama. Tomas Alcaraz, sabi ni Bobby, kunwari kilala. Ang yabang mo ha. Ganyan ba talaga kayo? Kaya kayo nalulugi. Hindi marunong tumingin sa business. Huminga si Mira ng malalim. Sir Bobby, kung may kailangan po kayong i-check, pwede po. Pero wag niyo po sanang idamay ang customer. Customer? Ulit ni Bobby, sabay turo kay Lino. Kung customer yan, ano yan? Tubig lang? Sige Mira, ganito na lang. May processing fee tayo dyan sa permit nyo. Kung gusto nyong hindi na lumaki tong issue, alam nyo na. Tahimik ang paligid. Ramdam ni Mira ang bigat ng sinasabi ni Bobby. Isang pamilyar na pangingikil na ilang beses na niyang nilunok para lang makaligtas. Pero ngayong araw, may ibang nakatingin. Si Lino, nakaupo, nakikinig. Si Chacha, hawak ang walis, nanginginig. Si Tomas, halos puputok ang ugat sa leeg. Wala po kaming extra ngayon, sagot ni Mira, pilit na kalmado. Wala? Umismit si Bobby. E di, maghanda kayo. Baka mapasara kayo bigla. Lumabas si Bobby na parang nanalo. Bago siya tuluyang lumabas, tumingin pa siya kay Lino at nagbitiw ng huling salita. Ikaw, umalis ka na dito. Baka mapagkamalang kang magnanakaw. Hindi gumalaw si Lino. Niyakap niyang backpack niya. Parang doon lang siya ligtas. Pagkaalis ni Bobby, parang humina ang hangin sa loob. Si Mira napapikit sandali. Pinigilan ng luha. Sorry, biglang sabi ni Lino. Mababa ang boses. Aalis na lang ako. Ayoko kayong madamay. Hindi, sagot ni Mira agad. Mas mabilis kaysa iniisip niya. Hindi mo kasalanan to. Napatingin si Tomas kay Mira. Parang nagtatanong kung sigurado siya. Tumanggo si Mira. Maliit pero matatag. Lumapit si Tomas kay Lino. Hindi siya nungumiti ng malaki pero lumambot ang boses. Gutom ka, di ba? Tumanggo si Lino. May lugaw kami. Simple lang pero mainit. May itlog. Kakayanin mo? Nagulat si Lino. Halatang hindi sanay sa tanong na may pag-aalaga. Kahit lugaw lang po. Okay na. Cha, tawag ni Tomas. Pakiredy yung mesa. Mira, ako na. Nagmadali si Tomas sa kusina. Si Chacha kahit may takot pa rin, lumapit kay Lino at inilapag ang kutsara at tissue. Sir, Lino, sabi niya, halatang hindi hiyang maging mabait pagkatapos niyang muntik siyang paalisin. Pasensya na po kanina ha, nag-aalala lang po ako. Tumanggo si Lino. Okay lang, sanay na ako. Ang salitang sanay na ako ang parang sumuntok kay Mira. Kasi alam niya ang pakiramdam ng masanay sa hindi maganda. Masanay sa pagtingin ng tao na parang wala kang halaga. Ilang minuto lang, dumating ang mangkok ng lugaw. Mainit, may hiwa ng itlog, may konting tinadtad na manok na itinabi ni Tomas para sana sa kanilang dalawa mamayang hapon. Inilapag niya ito sa harap ni Lino. Kain, dahan-dahan. Nagsimula si Lino kumain. Hindi siya sakmal kung sakmal pero halatang gutom. Sa bawat subo, parang bumabalik ang kulay sa mukha niya. Tahimik ang kainan, pero hindi awkward. Parang may unti-unting paghinga. Habang kumakain si Lino, napansin ni Tomas ang kamay niya. May mga piklat na pino sa pulso, hindi mukhang sugat ng suntok o suntukan. Parang dating kinapitan ng matigas na tali o matagal na nagsuot ng wristband sa trabaho. Malinis ang kuko. Kahit marumi ang paligid ng kamay, may mga palatandaan ng taong dati ay maayos ang buhay. Nakita rin ni Mira ang paraan ni Lino tumingin sa dingding, sa lumang litrato nilang mag-asawa noong opening day. Parang may kung anong bumigat sa dibdib niya. Parang may alaala na hindi lumalabas sa bibig. Sa labas ng bintana, dumaan si Jopi sakay ng motor. Tumigil sandali, sumilip. Kumaway siya kay Mira. Pero nang nakita ang lalaking madungis sa loob, napakunot ang noo niya, saka nagtaka. At sa mismong oras na iyon, sa kabila ng kalsada,
may isang babaeng naka-smart casual, may hawak ng cellphone. Si Selma Yu, kunwari nagtitext habang dumadaan, pero ang kamera ng phone niya ay nakaturo sa kusina ni Mira at sa lalaking sa loob. Hindi napansin ni Mira, hindi napansin ni Tomas. Ang alam lang nila, sa araw na iyon ay may isang taong gutom na pinagkainan nila ng lugaw at sa bawat subo ni Lino Valderrama ay parang may unti-unting bumabalik na dignidad sa isang taong matagal nang kinain ng hiya. Pero pagkatapos maubos ang mangkok, bumigat ulit ang hangin. Hindi dahil may bagong sumigaw, hindi dahil may dumating na pulis, kundi dahil dumating ang sandaling sanay si Mira. Yung sandaling kailangan mong pagpasyahan kung itutulak mo ba ang kabutihan mo hanggang dulo, kahit ikaw mismo ay wala na. Nabusog ka na ba? Maingat na tanong ni Tomas habang pinupunasan ang counter. Tumanggo si Lino. Dahan-dahan. Oo, salamat. Salamat talaga. Si Chacha, na kanina pa nagmamasid, napaupo sa kabilang mesa at parang napalunok. Sir Lino, may babayaran po ba kayo? Hindi dahil gusto niyang singilin, kundi dahil natatakot siya. Natatakot siyang mapagalitan sila ni Mira o Tomas kapag hindi nila maayos ang sitwasyon. Umiling agad si Lino. Wala akong pera. Tumingin siya kay Mira, parang humihingi ng tawad bago pa man siya mapagalitan. Kung gusto niyo, maghuhugas na lang ako kahit walis para hindi ako maging pabigat. Napasinghap si Mira. Para siyang nakakita ng sarili niya sa ibang anyo. Iyong panahong naliligo siya sa utang at nag-aalok ng overtime kahit wala nang bayad para lang wag masabihang walang silbi. Hindi ka pabigat, sabi ni Mira. Matatagang boses kahit nanginginig ang dibdib. At hindi ka namin ipapahamak dito. Kumain ka. Yun lang. Nilingon niya si Tomas at kahit walang salita, nagkaintindihan sila. Huwag na nilang pahabain. Huwag nilang gawing eksena ang kabutihan. Kailangan lang nilang hayaan ang lalaki na makaalis nang hindi nadadagdagan ng sugat. Tumayo si Lino, niyakap ang backpack niya. Aalis na ako, sabi niya. Baka bumalik yung inspektor. Mag-ingat ka, sabi ni Tomas. Naglakad si Lino papunta sa pintuan, pero bago siya lumabas, huminto siya sandali. Tumingin siya sa loob, sa mga bakanting mesa, sa lumang menu board, sa litrato sa dingding. Huminga siya ng malalim na parang may gustong sabihin, pero walang lumabas. Pagkatapos, tumanggo siya. Isang simpleng tanggo na parang pasasalamat na hindi kaya ng salita. Lumabas siya. At kasabay ng paglabas niya, nakita ni Chacha sa bintana si Selma Yu. Nakatayo sa kabilang gilid, naglalakad na parang normal na tao, pero ang kamay ay hindi bumibitaw sa cellphone. Ate Mira, bulong ni Chacha, nanlalaki ang mata. Yung babae sa labas. Nilingon ni Mira, pero nakatalikod na si Selma. Anong meron? Parang vinidyaan tayo. Nanginginig ang boses ni Chacha. Yung customer, yung si Lino. Parang siya yung target. Napatigil si Tomas. Selma Yu, tanong niya at sumikip ang panga niya. Yun yung PR ni Darius. Tahimik si Mira. Ramdam niya ang malamig na dampi ng kakot. Hindi siya natatakot para sa sarili lang. Natatakot siyang maging bala na naman ang maliit nilang resto sa laro ng mas mayaman. Hayaan na, sabi niya, pilit na kalmado. Wala tayong ginawang masama. Pero sa loob-loob niya, alam niyang sa mundong ito, hindi sapat ang pagiging tama para manalo. Lumipas ang ilang oras. 2 customer lang ang dumating. Si Mang Erwin Dizon na tricycle driver at isang estudyanteng nag-takeout ng silog. Si Mang Erwin, pagpasok pa lang napansin ng bigat ng mukha ni Mira. Bakit? May nangyari? Tanong niya habang umuupo. Wala po, sagot ni Mira, pero halatang may tinatago. Si Mang Erwin ay hindi na nagpumilit. Kumain siya ng tahimik. Tapos bago umalis, nag-iwan siya ng 20 sa mesa kahit sinabi ni Mira na sakto na ang bayad. Para sa tubig, sabi niya, mainit ngayon. Sa mga panahon ganito, ang 20 ay hindi lang 20. Isa siyang maliit na paalala na may mga tao pa ring hindi bulag. Bandang hapon dumaan ulit si Joppy Ramirez. Pawisan, halatang pagod sa biyahe. Tumigil siya sa tapat, sumilip. Uy, kumusta? Tanong niya. Okay lang,
may customer kanina, isang lalaki. Ay, yung madungis. Bulaglas si Jopi, sabay lapit. Nakita ko sa group chat, nai-post na. Sabi ni Selma, anong post? Singit ni Mira, mabilis. Kinapa ni Jopi ang cellphone niya, binuksan ng screen at ipinakita. Sa post, may picture ng kusina ni Mira mula sa labas. Kitang-kita si Lino sa mesa, kitang-kita ang maruming damit. Ang caption, kung dito kayo kakain, ingat, baka may kasama kayong hindi nyo kilala. Sana safe ang mga customers. Walang direktang akusasyon pero sapat na para magduda ang mga tao. Sapat para takutin sila. Napatakay pang bibig ni Chacha. Grabe, Ate Mira, tayo na naman. Si Mira ay nakatitig sa screen, nanginginig ang daliri. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang pumunta sa Brazen Basil at ibato ang katotohanan sa mukha ni Selma at Darius. Pero hindi siya ganun. Hindi sila ganun. Tomas, Mahinang sabi niya. Bukas, wala nang papasok. Tinapik ni Tomas ang counter. Marahan. Hindi, magbubukas pa rin tayo. Pero, napaluha si Mira. Tom, nilamon na tayo ng chismis. Sinira na nila tayo. Hindi agad sumagot si Tomas. Lumapit siya kay Mira at dahan-dahang hinawakan ang kamay niya. Mira, sabi niya, mababa. Tandaan mo, hindi tayo nagbukas para magpatalo sa ingay. Nagbukas tayo para magbigay ng pagkain. Yun lang ang alam natin, yun lang ang hawak natin. Huminga si Mira ng malalim. Pero, paano kung yun mismo ang ginagamit nila laban sa atin? Hindi pa nakakasagot si Tomas nang bumukas ang pinto. Pumasok si Bobby Lantaka ulit. Mas nakangisi kaysa kanina. Parang may dalang balita na mas masarap sa kape. Oh, nakita niyo ba? Sabi niya, diretso agad. Viral na kayo. Ayos ah, sikat. Nagtaas ng kilay si Tomas. Anong kailangan mo, Bobby? Relax, inspekto ako. Concern lang. Lumapit si Bobby sa kaha, tapos tinapik ang clipboard. May mga complaint. Sabi nila, unsafe dito. Hindi ko naman sinasabing totoo, pero yun na. Para hindi lumaki, kailangan nating mag-usap. Mag-uusap o magbabayad? Malamig na tanong ni Mira. Ngumisi si Bobby. Hindi ko sinabi yan. Ikaw ang nagsabi. Si Chacha ay nakatayo sa gilid, nanginginig ng galit at takot. Sir, wala po kaming ginagawang masama. Pinakain lang po namin yung tao. Pinakain? Tawa ni Bobby. Ayan na nga. Business is business, iha. Hindi charity. Biglang sumiklab ang mata ni Tomas. Kung hindi ka aalis, Bobby, ako na ang tatawag ng barangay. Natawa si Bobby, pero may banta ang tingin. Tawag ka. Pero bago dumating ang barangay, baka may dumating na closure notice. Yumuko siya ng kaunti. Bumulong na halos hindi marinig ni Mira at Tomas. Alam nyo, may nag-aabang na buyer ng pwesto nyo. Kung magpapakatigas kayo, baka masaktan kayo. Sinong buyer? Tanong ni Mira, halos hindi makahinga. Tumayo si Bobby, ngumiti ulit. Malay nyo, baka yung kapitbahay nyo sa kanto. Darius. Parang naputol ang hangin sa dibdib ni Mira. Ngayon malinaw, hindi lang ito chismis. Planado. Hindi lang sila sinisira, kinukuha sila. Pagalis ni Bobby, naiwan ang resto sa katahimikan na parang may funeral. Si Chacha ay umupo, umiiyak na hindi maingay. Ate Mira, mawawala na ba tayo? Tanong niya, halos hindi marinig. Lumapit si Mira at hinaplos ang balikat ni Chacha. Hindi, sabi niya, pero hindi niya alam kung totoo. Hindi pa. Lumipas ang gabi, naglinis si Tomas, nagbilang si Mira, nagdasal si Chacha sa sulok, tahimik, para sa pamilya niya, para sa kanila, para sa himala na hindi niya alam kung naniniwala pa siya. Bandang 9:00, sinara na nila ang pinto. Si Tomas ay nag-lock, tapos naglagay ng maliit na closed sign kahit tapos na ang oras. Tom, sabi ni Mira habang nagtatanggal ng apron, kung bukas wala pa rin, anong gagawin natin? Hindi sumagot si Tomas agad.
Tumingin siya sa mga mesa, sa kusina, sa mga dingding. Parang binibilang niya ang lahat ng pinaghirapan nila. Bukas, sabi niya sa wakas, magbubukas pa rin tayo. Ngumiti si Mira pero mapait. Tom, hindi yun sagot. Huminga si Tomas ng malalim. Sagot yun, kasi yun lang ang kaya natin ngayon. Aakyat na sana sila sa itaas nang mapansin ni Mira ang isang bagay sa mesa malapit sa pintuan, yung mesa kung saan umupo si Lino kanina. May naiwan na baso, normal. May naiwan na tissue, normal. Pero sa ilalim ng baso, may nakasiksik na maliit na sobre. Napakunot ang noo ni Mira. Cha, ikaw ba nag-iwan nito? Umiling si Chacha. Hindi po. Lumapit si Tomas. Tumayo sa tabi ni Mira. Baka resibo lang. Dahan-dahang hinila ni Mira ang sobre. Hindi ito bago. Medyo gusot, parang galing sa bulsa ng matagal. Mabigat-bigat ang pakiramdam. Hindi dahil sa laman, kundi dahil sa biglang kaba. Binuksan niya ito. Unang niyang nakita ay isang maliit na papel na may sulat kamay. Simple. Hindi lahat ng nadudumisan, talo na. Sumunod ay isang dokumento na hindi agad niyang naintindihan. Pero nang mabasa niya ang halaga, parang tumigil ang mundo. 5 million pesos. Hindi barya, hindi tip, hindi maling basa. 5 milyon. Nanlaki ang mata ni Tomas. Mira! Si Chacha ay napasigaw ng mahina, napahawak sa bibig. Ate, ano yan? Nanginginig ang kamay ni Mira. Parang gusto niyang ibalik ang sobre sa ilalim ng baso at magkungwaring hindi niya nakita. Parang takot siyang hawakan ang himala dahil baka madurog. Tom, halos hindi lumabas ang boses niya. Yung lalaki. Si Tomas ay unti-unting umupo sa upuan, parang nawala ng lakas sa tuhod. Si Lino. Sa isang iglap, lahat ng ingay ng mundo ay nawala. Ang chismis, ang panalakot ni Bobby, ang pangaalipusta ni Selma, ang panggigipit ni Darius. Ang natira, isang sobre, isang sulat, at 5 milyon na hindi nila alam kung biyaya o bitag. At sa gabing iyon, hindi sila nakatulog. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa takot na ang pag-asa, minsan, ay may kasamang kapalit na hindi mo pa nakikita. 5 milyon. Sa gabing iyon, paulit-ulit binasa ni Mira ang numerong parang multo. 5 million pesos na nakasulat sa dokumentong naiwan ni Lino Valderrama. Kung minsan parang gusto niyang tawanan ng sarili dahil baka naghahalusinate lang siya sa pagod. Pero sa bawat dampi ng daliri niya sa papel, naroon ang bigat. Totoo. Nandyan. Hindi iyon pera na nakatupi sa sobre. Hindi rin bungkus ng cash na maaaring galing sa kung anong madilim na pinanggalingan. Mukhang legal, may pirma, may stamp, may details na hindi niya kabisado. Mas nakakatakot, sa totoo lang, dahil mas seryoso. Si Tomas ay nakaupo sa mesa sa kusina, hawak ang ulo, parang binibilang ang lahat ng posibleng problema bago pa man niya bilangin ang posibleng solusyon. Si Chacha naman ay nakatayo sa isang sulok, paulit-ulit ang dasal, at paminsan-minsan ay tumitingin sa sobre na parang may ahas sa loob. Ate Mira, mahinang sabi ni Chacha, baka galing sa droga yan. Cha, sabi ni Mira, hindi siya pinagalitan pero matigas ang tono. Huwag ka munang mag-assume. Pero 5 milyon yan, sagot ni Chacha, halos pabulhom. Sinong tao mag-iiwan ng ganun kung walang kapalit? Si Tomas huminga ng malalim. May kapalit man o wala, hindi natin to pwedeng galawin ng basta-basta. Tumayo siya, dumukot ng ballpen at sinulat sa papel ang 2 salita, bank at barangay. Una, verify sa bangko. Pangalawa, kung may problema, kailangan may record tayo. Tumanggo si Mira pero halatang nanginginig ang tuhod niya kahit nakaupo. Tom, paano kung trap ito ni Darius? Paano kung ipapahiya niya tayo? Sasabihin niya na ninakaw natin. Tahimik si Tomas saglit. Sa loob ng isip niya, bumabalik ang mukha ni Bobby Lantaka na may smog ng ngiti at ang caption ni Selma Yu na nagpasiklab sa chismis. Kaya nga, dapat maayos ang galaw natin. Walang patagong gastos, walang biglang yabang.
Legal lahat. Kinabukasan, hindi sila nagbukas agad. Tinawagan ni Mira si Mang Erwin Bizon, ang tricycle driver na suki nila, para magpasuyo ng biyahe papuntang bangko. Si Mang Erwin, nang marinig ang kaba sa boses ni Mira, agad pumayag. Pagdating ni Mang Erwin sa tapat nila, nakita niyang si Tomas na may dalang envelope folder at si Mira na halatang hindi nakatulog. "Uy, anong nangyari? Parang may lamay sa mukha niyo," biro niya. Pero agad din siyang tumigil nang makita ang seryosong tingin ni Tomas. "Kuya Erwin, may kailangan lang po kaming ayusin sa bangko." Hindi na nagtanong si Mang Erwin. Sa biyahe, tahimik lang siya, pero paminsan-minsan ay sumisilip sa rearview mirror, parang gustong siguraduhin na okay pa sila. Sa loob ng bangko, mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Mira. Ang bangko ay parang mundo ng ibang tao. Malamig ang aircon, maayos ang suot ng lahat, at bawat hakbang ay may tunog na hindi katulad ng sa kainan nila. Si Mira, nakasimpleng blusa at sandals, pakiramdam niya ay nakikiusap na lang sa hangin. Lumapit sila sa customer service at humingi ng appointment para i-verify ang dokumento. Isang bank officer na babae ang lumapit, Rhea Monteverde, mid-30s. Maayos ang ayos pero may mata na hindi mapanghusga. "Good morning," sabi niya. "How can I help you?" Si Tomas, maingat, inilabas ang papel. "Ma'am, gusto lang po naming i-verify kung legit to. Naiwan po sa amin." Kinuha ni Rhea ang dokumento, binasa, at biglang bumago ang ekspresyon na. Hindi dahil nandidiri, kundi dahil nagulat. Wait, sabi niya, tumingin sa kanila. "Where did you get this?" "Sa restaurant po namin," sagot ni Mira agad. Mabilis. "May customer po kahapon, naiwan niya." "Name?" tanong ni Rhea. "Lino Valderrama," sagot ni Tomas. Parang may pumasok na alaala sa mata ni Rhea. "Mr. Valderrama?" Bulong niya, tapos tumayo. "Please wait, I need to check something." Habang naghihintay, halos hindi makahinga si Mira. "Tom, kung hindi legit, tapos na tayo." "Walang tapusin," sagot ni Tomas, pero halatang kinakain din siya ng kaba. Pagbalik ni Rhea, may kasama na siyang mas senior, Mr. Gilbert San Juan, branch manager, may salamin at seryosong muka. "Mr. and Mrs. Alcaraz?" tanong niya. Tumayo sila. "Yes po." "Confirmed," sabi ni Mr. San Juan, diretso. "Valid ang instrument, but we need to understand the purpose and document trail. You said it was left to you?" Tumanggo si Mira. "Opo, may sulat po siyang iniwan." Inabot ni Mira ang maliit na sulat kamay. Hindi lahat ng nadudungisan, talo na. Binasa ni Mr. San Juan tapos tumingin sa kanila. "We have records of Mr. Valderrama's pending settlement processing. Matagal siyang hindi makapag-comply sa requirements dahil, well, personal circumstances." Tumigil siya, parang pumipili ng salita. "But this is his, and he has the right to allocate it." Napatakip si Mira sa bibig. "Ibig sabihin, hindi siya kriminal." Umiling si Mr. San Juan. "No, but I have to say, this is unusual. If you plan to deposit, we'll need your IDs, business papers, and you'll need to sign acknowledgements. And I strongly suggest you consult a lawyer for proper documentation para protektado kayo." Nang lumabas sila sa bangko, para silang lumulutang, pero hindi sa tuwa, sa bigat, sa takot, sa posibilidad. Sa labas, sumalubong si Mang Erwin. "Oh, anong balita?" Tumitig si Tomas kay Mira, tapos tumanggo. "Legit." Nanlaki ang mata ni Mang Erwin. "Legit? Aalin?" Hindi na sumagot si Mira. Hindi niya kayang sabihin sa hangin ang 5 milyon. Para kasing kapag sinabi niya, baka mawala. Pagbalik nila sa resto, nakita nila si Chacha sa loob, naglilinis kahit sarado. Nang makita sila, lumapit agad siya sa kanila. "Ate Mira, Kuya Tomas, kumusta? Totoo ba?" "Confirmed," sagot ni Mira, maikli. "Pero kailangan maingat tayo." Sa hapon din iyon, dumating si Aling Nena Paredes para maningil. Bago pa siya magsalita, inunahan na ni Mira. "Aling Nena," sabi niya, mahinahon. "Magbabayad po kami ng renta. Buo. Today." Parang natulala si Aling Nena. "Ha? Anong
Inabot ni Tomas ang envelope na may cash for immediate payment galing sa maliit na na-withdraw nila matapos ma-validate at mag-advance deposit. Buong renta po at advance po para sa susunod na buwan. Napatitig si Aling Nena sa pera tapos sa mukha ni Mira. Saan galing to? Hindi nagsinungaling si Mira. May tumulong po pero hindi po ito magic. Utang ng loob po ito na kailangan naming panindigan, kaya gusto po naming ayusin ng negosyo namin. Hindi makapagsalita si Aling Nena agad. Sa huli, huminga siya ng malalim. Kung ganon, salamat. Kasi ayoko rin naman kayong paalisin. Pero Mira, mag-ingat kayo. Pag biglang umangat ang tao, maraming mata ang tititig. Tama si Aling Nena. Kinabukasan, mas maraming mata. Pumasok si Selma Yu sa kusina ni Mira na parang customer, naka-sunglasses kahit indoor. Kasunod niya si Darius Quintanar, nakapolo, may pabango, may ngiting hindi umaabot sa mata. Mira, bukas pa pala kayo. Akala ko matatapos na. Pinilit ni Mirang ngumiti. Bukas po kami. Ano po ang maitutulong namin? Actually, sabi ni Darius, lumingalinga sa loob, parang sinusukat ang space. May offer ako. Bilhin ko na tong pwesto. Total, hirap na kayo. Napatigil si Tomas. Hindi kami nagbebenta. Ngumisi si Darius. Sure? Kasi narinig ko may issue kayo? May complaint? May inspektor? Tumingin sa Selma tapos balik kay Mira. At saka Mira, mabilis kumalat ang balita. Minsan, mas mabuti nang umalis bago pa mapahiya. Lumapit si Selma. Kunwari concern. We're just helping. You know, branding is everything. One wrong photo, boom, goodbye customers. Sumikip ang dibdib ni Mira. Gusto niyang sigawan si Selma. Ikaw ang nag-post. Pero pinigilan niya. Kailangan nilang maging maingat. Salamat po sa offer. Sagot ni Mira, matatag. Pero hindi po kami magbebenta. Nagtaas ng kilay si Darius. Hindi? Tumanggo siya, parang natutuwa sa laro. Okay, pero isipin nyo. Kasi hindi lahat ng tulong libre. May kapalit. At pagtalikod niya, parang sinadya niyang mag-iwan ng banta sa hangin. Pagkaalis nila, napaupo si Chacha, nanginginig. Ate Mira, alam nila. Oo, sagot ni Tomas. Mababa ang boses. May kutob sila, kaya mas lalo tayong dapat maayos. At doon nagsimula ang unang tunay na improvement. Hindi yung bigla ang yaman, kundi yung bigla ang pagkakataon na ayusin ang mga matagal nilang pinipikit. Sa loob ng 1 linggo, inayos nila ang kusina. Nagpalit ng exhaust fan, nagpa-deep clean, nagpa-check ng electrical wiring. Hindi sila nagpa-renovate ng bongga. Simple lang, pero malinis. Nagpalit sila ng ilang lumang mesa, naglagay ng mas maayos na ilaw, at nagpa-print ng bagong menu board. Nag-hire rin sila ng 2 tao. Una, si Kiko Manansala, 22, tahimik at masipag, dating dishwasher sa kantin na nagsara. Dumating siya dala ang maliit na bag at resume na gusot. Kaya ko po kahit ano, sabi niya. Wag lang po yung hindi makatao. Pangalawa, si Perla Quinto, 40s, dating canteen cook sa factory na nag-downsize. Malakas ang boses, mabilis ang kamay, at may aura ng nanay na kaya kang pagalitan at alagaan sa iisang hinga. Mira, sabi ni Perla sa unang araw, kung gusto mong mabuhay to, kailangan may signature dish ka. Hindi pwedeng pareho kayo ng kanto. Sa gabing iyon, habang nagbibilang si Mira ng bagong inventory at si Tomas ay gumagawa ng costing sheet na mas maayos, naramdaman nila ang unang sipa ng pag-asa. Hindi na puro dasal, kundi may plano. Pero kasabay ng pagbangon, dumating ang kapalit. Isang umaga, may dumating na notice, anonymous complaint sa sanitation. Sumunod, may message sa phone ni Mira, unknown number. Alam namin may pera kayo. Magbayad kayo kung ayaw niyong masara. Napatitig si Mira sa screen. Parang bumalik ang lamig ng gabi nang makita nila ang sobre. Tom, bulong niya. Sabi ko sa'yo, may kapalit.
Hinawakan ni Tomas ang kamay niya. Hindi tayo uurong. Sa labas ng bintana, sa kabilang kanto, kumikislap ang ilaw ng brass and basil, parang mata ng kontrabidahin na naghihintay lang ng pagkakataon na magsalita. At sa gitna ng lahat, isang tanong lang ang hindi pa rin nila nasasagot. Nasaan si Lino Valderrama at bakit niya piniling iwan ang 5 milyon sa kanila nang walang hinihingi? O baka may hinihintay lang siyang tamang oras para magsalita. Hindi sila uurong. Iyon ang sinabi ni Tomas ng gabing natanggap nila ang anonymous message na, "Alam namin may pera kayo. Magbayad kayo kung ayaw niyong masara." Pero sa totoo lang, kahit matapang ang salita, hindi ibig sabihin wala silang takot. Ang takot ni Mira ay tahimik lang. Nasa paraan niyang paghawak sa cellphone na parang baka biglang pumutok ang screen. Nasa paraan niyang puntingin sa pintuan tuwing may papasok, parang baka babilantakan na naman. O mas malala, kinabukasan, maaga silang bumukas. Mas maaga kaysa dati, hindi dahil maraming customer, kundi dahil gusto nilang ipakita sa sarili nila na buhay pa ang kusina ni Mira. Sa loob, abala si Perla Quinto sa kusina. Mabilis ang kamay, tumatalbog ang sandok. Si Kiko Manansala naman, tahimik na nag-aayos ng plato at baso, parang ang linis ay isang panata. "Perla," tawag ni Mira habang pinipirme ang bagong menu board. "Sigurado ka ba sa signature dish mo?" Sumulyap si Perla, may halong yabang na pangnanay. "Mira, kung hindi masarap yan, ako mismo ang maghuhugas ng lahat ng kawali ninyo ng 1 linggo." Natatawa si Chacha, pero naputol din ang tawa niya nang makita ang mukha ni Tomas na seryoso. "May problema pa rin," bulong ni Chacha kay Kiko. "Tahimik lang," sagot ni Kiko, halos hindi gumagalaw ang labi. Tama si Kiko, dahil sa labas may mga matang nakikinig din. Mga kapitbahay na curious kung bakit biglang bumango ang lugar, kung bakit parang nagkaroon ng bagong ilaw, kung bakit biglang lumakas daw kahit dati halos sarado na. At sa mundo ng Lumina District, kapag may biglang umangat, 2 bagay ang sumusunod: inggit at usisa. Bandang 10:00, dumating si Mang Erwin Dizon. Umupo siya sa paborito niyang mesa, nag-order ng tapsilog, tapos sumandal siya na parang dalang bigat. "Mira!" "Mira," sabi niya. "May narinig ako kagabi." Kinabahan si Mira. "Ano po yun?" "Sa terminal," sagot ni Mang Erwin. Mababa ang boses. "May mga nag-uusap. Sabi nila, may payola daw si Bobby. Hindi lang kayo ang target. Lahat ng maliliit na negosyo na ayaw magbenta kay Darius, ginaganyan." Sumikip ang dibdib ni Tomas. "So, totoo? Darius?" Tumanggo si Mang Erwin. "Hindi ko sinasabing siya mismo ang gumagawa, pero yung paligid niya, gumagalaw." Bago pa makasagot si Mira, pumasok si Jopi Ramirez. Pawisan, bit-bit ng helmet. "Uy, nandito ka pala Mang Erwin," bati niya. Tapos lumapit siya kay Mira. Hindi na masyadong malakas ang boses, tulad ng dati. "Mira, may bago na naman." "Ano?" Mabilis na tanong ni Mira. Binuksan ni Jopi ang phone niya at ipinakita. Bagong post sa isang community page. May rumor daw na money laundering spot ang kusina ni Mira, bulong ni Jopi. Hindi pangalan niyo diretso pero halata. Napapikit si Mira. Parang bumalik ang dating sakit, pero mas malala ngayon dahil mas marami na silang nawawala kung masisira sila ulit. Sa likod ng counter, tahimik na lumapit si Kiko at inabot kay Tomas ang isang maliit na papel. "Kuya," bulong niya, "yung lalaki kahapon? Yung nagtanong ng CR." "Anong meron?" tanong ni Tomas. "May iniwan siyang calling card sa labas. Nakita ko sa sahig. Nakapakan na sana ng iba." Kinuha ni Tomas ang card. Walang pangalan ng resto, walang negosyo. Isang pangalan lang at number. Attorney Sienna Roses. Napatigil si Tomas. "Sino to?" Si Mang Erwin na nakarinig, biglang tumanggo. "Ay, kilala ko yan. Volunteer lawyer yan dito. Tumutulong sa mga small business na ginagatasan ng kung sino-sino."
Parang may kunting liwanag na sumingit sa dibdib ni Mira. So, may nakakakita sa nangyayari sa atin. Sa araw din iyon, nagpasya silang wag na lang maghintay ng susunod na paninira. Kung may laban, kailangan may ebidensya, hindi pwedeng puro takot. Gabi, pagkatapos magsara, nagtipon sila sa isang mesa. Sina Mira, Tomas, Chacha, Kiko at Perla. Nandun din si Mang Erwin at Chopi, hindi bilang customer, kundi bilang kaibigan. Okay, sabi ni Mira, hawak ang notebook. Anong meron tayong hawak? Yung posts, sabi ni Chacha, screenshots. Yung pananakot na message, dagdag ni Tomas. Yung pamingikil ni Bobby, pero kailangan witness, hindi pwedeng salita lang. Tahimik si Perla, tapos biglang sumingit. Kung witness ang kailangan, marami. Kasi ilang beses ko na ring nakita si Bobby sa ibang karinderya. Parehong script. Nagkatinginan sila. Teka, sabi ni Mira. Perla, saan ka galing bago dito? Factory canteen, sagot ni Perla. At bago pa yon, nagluluto ako sa maliit na ihawan sa kabilang barangay. Doon ko unang nakita si Bobby. Pag hindi ka nagbigay, biglang may inspection. Sumandal si Tomas. So, pattern. Si Jopi naman naglabas ng sariling info. Sabi niya, may chat group ng riders. Minsan, naririnig ko yung mga staff ni Brass and Basil. Yung PR nila, si Selma. May listahan yan ng targets. Narinig ko yan minsan habang nagde-deliver ako. Namutla si Mira. Listahan? Tumanggo si Jopi. Oo, sabi ng isang guard doon, narinig niya si Selma. Pag hindi sumunod, i-trend na natin. Tahimik ang lahat. Ang sakit malaman na parang content lang ang buhay mo sa kanila. Kinabukasan, tumawag si Tomas sa number ni Attorney Siena Roses. Nagring. May sumagot na boses na firm, hindi masungit. Hello, this is Siena Roses. Ma'am, good evening po. Nakuha po namin number nyo. May nangyayari po sa negosyo namin. Paningikil, paninira, at parang may koneksyon sa isang malaking negosyante dito. Okay, sagot ni Attorney Siena, walang paligoy-ligoy. Tomorrow morning, I can drop by. Bring your screenshots, messages, notices, and any details you remember. And please do not pay anyone under the table. That will complicate things. Pagkatapos ng tawag, parang may direksyon na ulit ang hininga ni Mira. Pero hindi pa tapos ang gulo. Dahil bago pa man dumating ang umaga, dumating ang isa pang mensahe. Mas maiksi, mas malamig. Huling chance, magbayad kayo. Hindi sila nagbayad. Ang halip, naghintay sila. Dumating si Attorney Siena Roses kinabukasan. Suot ang simpleng blues at slacks. May dala pang folder at maliit na recorder. Hindi siya mukhang hero. Sa pelikula, mukha siyang taong pagod na sa paulit-ulit na kwento ng mga inaapi. Pero hindi sumusuko. Tell me everything, sabi niya habang umuupo. Isa-isa nilang ikinuwento. Ang post ni Selma, ang pagdating ni Bobby, ang banta ni Darius na bilhin ng pwesto, ang anonymous messages. Habang nagsasalita si Mira, nanginginig ang boses niya sa una pero unti-unting tumitigas. Parang sa bawat salitang lumalabas, bumabalik ang lakas na matagal nilang tinago. Good, sabi ni Attorney Siena pagkatapos. We can work with this, but we need witnesses. We need community. Community? Tanong ni Tomas. Tumanggo si Attorney Siena. If this is happening to multiple businesses, it becomes a pattern of extortion and harassment. We can file complaints, request formal hearings, and put pressure. But you need people who will speak. Are you ready for that? Nagkatinginan sila. Si Chacha, kahit nanginginig, tumanggo. Ako po, magsasalita ako. Si Perla, ngumisi. Ako, matagal ko nang gustong may magturo ng leksyon kay Bobby. Si Kiko, tahimik pero matatag. Sasama po ako, hindi po dapat tinatapakan ng maliit. At doon, nagsimulang gumulong ang mga araw na parang domino. Si Mang Erwin nag-ikot sa terminal, kinumbinsi ang ibang divers na suki ng iba't ibang karinderya.
Si Jopi nag-message sa riders at humingi ng testimonya kung sino ang nakawitness ng PR stunts ni Selma. Si Perla kinausap ang mga dating kasamahan niya sa ihawan na nabiktima rin. Lumipas ang 2 linggo, dumating ang schedule ng barangay hearing. Sa araw ng hearing, punong-puno ang barangay hall. May mga tindera, may mga karinderya owners, may riders, may drivers. Parang hindi lang ito usapin ng kusina ni Mira, usapin ito ng lahat ng maliit na gustong mabuhay ng patas. Nandun si Bobby Lantaka, nakapolo, may dalang clipboard pa rin. Nandun din si Selma Yu, nakaayos pero halatang iritado. Si Darius Quintanar hindi dumating pero may representative siyang si Ramon Cabanlig na kunwari ay legal counsel. "Let's begin," sabi ng kapitan. Halatang kabado dahil alam niyang mabigat ang usapan. Tumayo si Mira, hawak ang folder ng ebidensya. Sa tabi niya, si Tomas. Sa likod nila, si Attorney Siena. "Kapitan," sabi ni Mira, malinaw. "Hindi po kami nandito para manira. Nandito kami para sabihin ang totoo. Ilang buwan na po kaming pinipilit sumunod sa pangingikil. Kapag hindi, may complaint, may paninira, may post, may banta." Nagpakita si Attorney Siena ng screenshots, isang post, isang message, isang notice, isang pattern. Tumayo si Chacha. "Sir, nakita ko po si Selma Yu sa labas ng resto namin nung araw na pinakain namin yung lalaki. Kinunan po niya kami, tapos nag-post po siya na unsafe kami." Tumayo si Mang Erwin. "Kapitan, ilang beses na ko nang nakita si Bobby na naniningil ng pangmeryenda sa mga karinderya. Kapag hindi nagbigay, may inspection kinabukasan." Tumayo si Perla, walang takot. "Ako po mismo, na biktima dati, parehong script, parehong banta." Sumikip ang mukha ni Bobby. "Lies," sabi niya, pero halatang nayanig. At ang pinakamakakagulat, tumayo si Jopi at naglabas ng audio recording. Maikli lang, pero may boses na kahiwag ni Selma na nagsasabing, "Pag ayaw sumunod, i-trend natin." Napatigil ang barangay hall. Si Selma namutla. That's taken out of context, pero huli na. Ang mga tao minsan kailangan lang ng isang pirasong katotohanan para magising. Hindi agad nahatulan si Darius na araw na yun dahil may pera siya, may koneksyon, may paraan, pero nabasag ang image niya. At higit sa lahat, napilitan ng barangay na magbukas ng formal complaint process laban kay Bobby. Suspended siya pending investigation. Ang mga extortion reports, isa-isang lumabas. Pag-uwi nila sa kusina ni Mira, pagod sila, pero parang may malaking bato na nabunot sa dibdib. Sa gabing iyon rin, may kumatok sa pintuan ng resto. Lahat sila napalingon, kabado. Pagbukas ni Tomas, isang lalaki ang nakatayo sa labas. Mas malinis na ngayon, may simpleng polo, pero halata pa rin ang pagod sa mata. Si Lino Valderrama. "Mira, Tomas," sabi niya, mahina. Nanlaki ang mata ni Mira. "Ikaw?" Tumanggo si Lino, parang nahihiya. "Nabalitaan ko yung nangyari. Pasensya na, hindi ko akala na gagamitin nila yung laban sa inyo. Bakit mo iniwan yung hindi matapos ni Mira ang salita?" Huminga si Lino ng malalim. "Dahil nung araw na yun, gusto ko nang mawala. Pero pinakain niyo ako na parang tao pa rin ako. At may settlement ako na matagal ko nang hindi makuha dahil wala akong ayos na papeles. Nang maayos ko na wakas, hindi ko kayang itago lahat sa sarili ko. Gusto ko may mabuhay." Tahimik si Tomas. "Hindi mo ba naisip na mapapahamak kami?" Tumanggo si Lino, mabigat ang mata. "Naisip ko, kaya bumalik ako ngayon. Handa akong tumulong sa legal side kung kailangan. Hindi ako mayamang superhero, pero gusto kong itama ang kaya kong itama." Tiningnan ni Mira si Tomas. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi takot ang naramdaman niya, kundi pag-asa na may kasamang tapang. Sa mga sumunod na buwan, hindi naging perpekto ang lahat. May mga customers na bumalik unti-unti, may mga araw pa ring mahina, pero hindi na sila nag-iisa. Nandyan si Perla na patuloy na gumagawa ng signature dishes. Nandyan si Kiko na nag-aalaga ng linis. Nandyan si Chacha na unti-unting nakabalik sa pag-aaral dahil tinulungan ni Mira mag-apply sa community co-op scholarship. Nandyan si Mang Erwin at Jopi na naging bahagi ng buhay ng resto, hindi lang bilang suki.
At sa bawat Miyerkules, naglagay si Mira ng maliit na sign sa gilid ng counter, Pay It Forward Bowl. Isang mangkok ng lugaw para sa nangangailangan, hindi para magpa-viral, kundi para alalahanin kung saan nagsimula ang pagbabago. Isang gabi, habang nagsasara sila, tiningnan ni Tomas si Mira at ngumiti ng totoo, hindi yung pilit. Akala ko, pera ang liligtas natin, sabi ni Tomas. Umiling si Mira, hindi Tom, yung desisyon nating hindi tumigil maging tao kahit lugi na.